أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, Assalamualaikum, bangsa Moro Philippines. Magandang umaga, maayong buntag, mapita sa kanulangon. Ngayong araw na ito, makakasama natin ang ating mahal na Sheikh sa ating talakayan tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, pinamagatang Islam para sa lahat. Islam para sa lahat. Saan ka mang tribong napapabilang, anumang relihiyon ka napaparoon, ang Islam para sa iyo. Kung gusto mong pag-aralan ng Islam, open po ang pananampalatayang Islam. Sinabi ni Propeta o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Walang dahilan ng pagpapadala namin sa iyo, o Propeta Muhammad, maliban na lang na biyaya sa sanlibutan. At ngayon, sa araw na ito, makakasama natin ang isa sa mahal natin na Sheikh, energetic na da'wah propagators ng Islam, na kung saan nakikita din natin sa social media at sa ground na kung saan ay nagpapalaganap ng katuruan ng pananampalatayang Islam, nagpapalaganap ng kapayapaan. Ito, ang Sheikh na ito, Masya Allah, kung titingnan natin, nakasama na natin ito sa maraming mga symposiums at mga seminars na kung saan nagpapabigay o nagbibigay ng katuruan ng pananampalatayang Islam. Masya Allah, mahal natin na Sheikh Amiruddin Sabdullah. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kung saan makikita ako rito sa inyong inaasahan natin programang magbibigay ng mga mabubuting aral sa sangkatauhan. Masya Allah. So, kumusta po kayo, Sheikh, no? Kaya, alhamdulillah, tayo naman po ay maayos, healthy, alhamdulillah. Bago lang yung pag-aayuno, tayo ay nasa lockdown, pero alhamdulillah, nakikita natin na bumubuti ang sitwasyon, insyaAllah. Kaya ito'y isang biyaya ng Panginoon na tayo magkaroon ng malusog na pangangatawan at nawa ligtas ang karamihan sa napapanahong mga karamdaman. Alhamdulillah. So, ngayon po sa ating mga tagapanood ay tatalakayin po natin ang Islam para sa lahat, na ang paksa po ay pagsunod sa kinauukulan. Ta'at waliyul amr. So, Masya Allah, bago po natin simulan yan sa ating mga taga-subaybay, Sheikh, paalala lang po na ngayon po ay nabibilang po sa month ng Shawwal ay 4 na araw lang po. Kung sino po yung hindi pa po nakapagtapos o hindi pa po niya natapos yung 6 days na pag-fasting ng Shawwal, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron pa po tayong 4 na araw na nabibilang, natitira sa buwan ng Shawwal. So, pinapaalalahanan ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay na meron pa po tayong 4 days na natitira sa buwan ng Shawwal. Okay? So, ito po, Sheikh, Masya Allah, ang topic po natin ngayon, o paksa po natin ngayon ay patungkol sa ta'at waliyul amr, yung pagsunod sa kinauukulan. Ang mga katanungan po dito, Sheikh, gaano po ba kahalaga itong sinasabing pagsunod sa kinauukulan sa pananaw ng Islam? At ano po ba itong pagsunod sa kinauukulan? Ahamiyat ta'at waliyul amr, at kung ano po ang mafhum ta'at waliyul amr, Sheikh. Okay, maraming salamat sa katanungan na ito. Una sa lahat, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atin pong binabati ng kapayapaan ang lahat ng makakapanood ng programang ito. Ang Islam ay para sa lahat. Yes. At tungkol sa katanungan na yan, ay isang katanungan na napakahalaga sa buhay ng bawat mamamayan. Ito ay pagsunod sa mga namumuno o di kaya sa authority. Sa Islam, sa pananaw ng Islam,
Sinabi nga ng Allah Azza wa Jal o ni Allah Azza wa Jal na sabi niya, wa atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Mashallah. Ito ay isang pagpapaliwanag ng Panginoon. Pinaalam niya sa sangkatawan na nararapat sundin ang Panginoon. Then, sundin ang sugo o propeta at ang mga namumuno. Kaya, ang pagsunod sa Panginoon ay ito'y hindi ka pwedeng tumanggi 100% bilang sumusunod sa tanging nag-iisang tagapaglikha. Wala kang objection doon. Then, yung pagsunod sa propeta. Para nang sa ganun ay yung ginagawa mo ay mayroon siyang pattern na ito'y command na nagmumula sa Panginoon sa isang tao, katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, isang tao. Siya yung modelo. Siya yung modelo ngayon. Then, at the same time, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging pinuno, naging leader. Siya ngayon ang huwaran sa lahat ng way of life, paranang buhay, nandun, yun yung sample na tao. Since then, yun yung waliul amr. After that, may mga sumunod na mga liderato o mga namumuno. Kaya ganun yun. Kinakailangan ay balanse ang pagsunod. Although na sa waliul amr na sinasabi, yung pinuno o inatasa na siyang mamuno sa karamihan, ay may limitasyon din. Yung sinasabing la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ito po yung utos, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi nararapat ang nasundin ang isang pinuno kung kanyang ipinag-uutos ay mali o hindi tama. Yun lang. Doon sa pagsunod sa Allah, yun ay perpekto. Pagsunod sa kay Propeta Muhammad, perpekto. Baga, without objection. Kaya nga sabi ng mahal nating propeta, sabi ng Allah, na kung saan sinabi niya na fattakullaha mastata'tum, katakutan ninyo ang Panginoon. Nandun na yung utos. Dapat sa abot kaya ninyo, kasi may limitasyon yung tao. Yes. May mga bagay na hindi natin kaya, pero may reason. Yun ay exempted tayo doon. Sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sabi, wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Pag ako ay nagsabi o nagpaliwanag o binigyan ko iyon ng utos, ito'y inyong isasagawa sa abot kaya ninyo. Kaya ganun yun. Then yung leader, siya yung kung titignan natin, siya yung the most, nandun sa kanya yung balancing lahat ng pamumuhay o paraan ng liderato. Kaya sa isang bansa, nag-iisa tangi ang leader. Siya yung ulo na kung saan makakaramdam, magbabalanse sa anumang sitwasyon. Kaya dapat, sa ulo natin, sumusunod yung lahat ng parte ng katawan natin. Kung ano yung sinasabi na tama ng ating mga desisyon. Kaya ang leader, mostly ang kanyang ipinag-uutos sa tao ay ito ay pawang makakabuti sa karamihan. Kaya yun po, ang pagsunod sa leader ay kinakailangan sa isang tao ay tatanggapin niya ng maluwag sa kanyang kalooban na yun po ay balanse para sa pangkalahatang kapakanan. Yun po. Kaya napakahalaga ang pagsunod sa leader. Okay, so nabanggit po ni Sheikh kanina na talagang itong pagsunod sa leader na ito is napaka-importante, which is kung hindi po natin susundan kung ano po yung utos ng leader natin ay maaring magsanhi ng pagkawatak-watak o di kaya hindi pagkakaintindihan sa ating pamayanan. And of course, na nabanggit kanina ni Sheikh kung ano ba itong sinasabi ng pagsunod sa kinauukulan. At yung i-caught up natin na kung may naiutos ang leader na hindi ito kaya ayaw o salungat sa kautusan ng pananampalatayang Islam, hindi ito kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po pwede sa isang constituent
o sa isang sumusunod follower na sundan yung pinag-uutos ng leader na yun. Tama po ba, Sheikh, no? Yun po, yung may limitasyon. May limitasyon. Kaya, as long as tama yung kanyang pinag-uutos, dapat sundin mo. Masya Allah. Okay, so nasabi po ni Sheikh doon kung ano po yung limitation ng pagsunod sa kinauukulan. Okay, so siguro, Sheikh, no, may hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, kasi ngayon sa social media, which is talagang talamak itong tinatawag, no? Talamak itong nangyayari sa atin ngayon na nakikita natin sa social media na yung mga tao is maraming komento sa ating mga liderato. Nakikita natin na iba't ibang mga komento, sinasabi mga masasama, mayroong mga mabuti. Ano po ba yung advice o di kaya pananaw ng Islam patungkol sa pagbibigay ng komento o di kaya critic sa ating mga liderato sa ngayon? Okay, napakagandang katanungan. May hadis po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ad-dinun nasiha. Pwede po, Sheikh, na bigyang tingin niyo po ito, Sheikh. Okay. Yun po, una, ang dapat na maging posisyon ng tao ay positive. Positive. Positive yung ano niya. Kasi wala namang perfecto. Kaya sa mga taong mahilig mag-comment, ang pinakamainam dyan ay yung constructive criticism. Baga, kung paano mapabuti yung negative na kung sakaling may negative. Kasi yun yung brotherhood, yung kapatiran. Hindi yung papaano mo ibabagsak yung ano, o baga sisirain yung reputasyon ng isang leader. Kaya nga siyang pinili. Constructive criticism. Karamihan. Dahil nandun sa kanya yung kriteria na nararapat na maging pinuno. Yun lang sample. Ano ba? Ang kriteria ba niya ay baga at saka yung sarili ko, lalamang ako sa kanya. Yun. Ang tao bago siya mag-comment ay mag-ingat siya. Bakit po? Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ito yung gabay ng propeta Muhammad sa sino mang naniniwala, nananampalataya kay Allah Azza wa Jal o sumusunod kay Allah. At man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, naniniwala siya na walang pag-aalinlangan na may kabilang buhay. Lilisanin niya itong mundo. Mamamatay siya. Yes. Palyakul khairan. Try mo yung sinasabing mga mabubuting salita. Okay. Kaya nga may topic na sinasabing paal. Yung paal, ito yung al-kalimat al-hasan o al-kalimat salihah. Yung baga salitang mabuti. O di kaya sa ibang word ay al-kalimatu tayyiba sadaqa. Ang magandang pananalita o opinion, ito'y sinasabing is a form of charity. Kasi pag sinunod ng tao yun, ay magkakaroon ka ng gantimpala. Kaya ito yung ang pinakamainam na tao ay kung kinamumuhian niya yung leader. Ang turo ng Islam, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ito yung utos. Ito yung constructive na paraan. Kaya yun na nga. Ang gagawin ng isang tao ay yung ipipresent na yung best niya. Yung magandang idea niya. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu, kung saan ay mayroon kayong alitan o di pagkakasundo-sundo sa tao na yun o leader na yun. At dahil sa tinry mo yung utmost best mo na paraan, ito yung kapayapaan, yung reconcile. fa idha alladhi baynaka wa baynahu, yung pagitan ninyo between you at saka yung leader na o sino mang tinikira mo, lalo sa social media, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun, yung hindi pagkakasundo, ka'annahu waliyyun hamim, parang best friend kayo ngayon. Bagay yun yung pinakamainam
Yung kinamumuhian mo, nagiging kaibigan mo, naging napamahal sa'yo. Masya Allah. Ha? Kaya yun yung the best. Ito yung sandatang pangkapayapaan at pagkakasundo-sundo. At ito ay development. Kasi, most sa leader actually, ay napakaganda ang kanilang mga idea. Kaya dapat suportaan doon. Yung mali doon, yun yung baga, sinasabi, di na nasiha. Yung ang hadith ng Propeta Muhammad sallam na kung saan tinanong siya. Kung ano yung sinasabing relihiyon na pang-advice. Ad-dinu nasiha. Kulliman. Kanino? Yung advice na yan. Lillah. Ang advice na yan na nagmumula kay Allah Azza wa Jal. Lillah. O sino yung susunod na nag-a-advise? Wali kitabi, wali rasulihi. Yaong sugo. Kasi mostly ng sugo, itong mula kay Propeta Adan hanggang kay Propeta Muhammad, yan ay nandyan yung continuous, patuloy na advice ng mga propeta. Nagpapaliwanag sila yan. Kung paano bubuti ang tao dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Okay. Ang problema, pag wala na yung propeta, magiging madilim yung society naman. Dahil baga, hindi nakikita yung ilaw ng advice. Kaya ganito yung pagpapaliwanag sa mga tao, ganito yung gawin ninyo. Kaya hindi masyado yun. Dahil yung nga nangyari, lumalabas yung may kani-kanyang relihiyon, yung kani-kanyang kuro-kuro na walang basiyan. Kaya ganun. Mag-a-advise. Wali kitabi. Kailangan may evidence. Kaya nga, ito yung kaganda ng Islam. Mga mahal naming nakikinig. Nandyan yung 1,441 years na basiyan ng taong Muslim. Ang Quran. Ang Quran, ang maluwalhating Quran, na siyang binabasa ng milyong-milyong tao araw-araw. Wala pang libro o kasulatan ang binabasa. Kalintulad niyan. Kaya ganun. Ang payo ay dapat ay mayroon siyang guidelines. Yung comment mo, comment ka ng comment, hindi mo naman tinitignan kung ano yung implikasyon ng comment na yon. Kaya pwede ka ad-dinu nasiha, pwede mo siyang i-private message. Yun yung the face way. Or mag-appointment ka. Kung may position paper ka, dalhin mo yun. Yun yung sinasabing proper approach ng Islam. Hindi yung lantarang paninira sa kapwa. Ang buong mundo ay pinapabasa mo pa sa ano. Sinong magaling? Ikaw na tao lamang na normal o di kayong pinuno na pinili ng halimbawa 14 million na tao na pumili noon. Tama. Hindi ka pinili na hindi ka pinalad na maging pinuno. Kaya which is desisyon ng maraming tao yun. At dapat ay matuto tayong sumunod sa mga leader. Igit lalo ang kanilang pinag-uutos ay para sa kapakanan, kabutihan ng nakakaraming tao. Mashallah. So, may nabasa ko, Sheikh, regarding sa hadith na yan, ad-dinu nasiha, na explanation ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Ang punto sa tinatawag na a'immatil muslimin ay yung mga ulama at mga leaders natin. Paano po ba magbibigay ng advice regarding sa mga leaders natin at mga ulama natin? Kasi may kasabihan na pag sinabihan mo ang isang tao sa harap ng madla o karamihan ng tao, hindi mo siya binigyan ng advice, bagkus pinahiya mo siya. Paano po bang kung bibigyan din po natin ito, Chef? Kaya tang inuubo. Okay, yun nga, ang ulama ay mostly na pag sila ay nagpapayo, hindi ito ay galing lamang sa kanilang kuro-kuro actually. Sheikh, bago po niyo, kasi ngayon, Sheikh, kung titingnan po natin, para bang bumababa na yung tinatawag na carrots
o di kaya dignity ng mga ulama natin sa amin patungkol sa pagbibigay ng advice. Pag makita, yung ulama niyan, ganito lang yan, bakit ko pakikinggan? So, kasi nagiging nami-misinterpret ito na halimbawa, yung tao na yon kung nagbibigay ng advice, hindi siya pinapakinggan. Kasama po yan sa dapat siguro na maintindihan ng ating mga tagapanood na mabigyang linaw po regarding sa pagbibigay ng advice para sa mga ulama natin at kung ano po yung guidelines ito, Sheikh. Okay, yun na nga. Sinabi nga na ang al-ulama warathatul anbiya. Ang mga ulama ay sila yung nag-inherit ng aral, turo ng mga propeta. Kaya in that point actually napakahirap din na maging ulama ang isang tao. Kasi may mga kriteriya yan. Kasama sa naalala ko na at least na magiging teacher mo, magtuturo talaga sa magte-train sa iyo as ulama ay hindi bababa sa 4 na po na mga eskolar. Mashallah. Kaya yun na nga, when I say ulama, ito'y mabigat na usapin dahil may mga ulama na claiming that they are ulama. Nandiyan sa social media, ang baga Pero i-trace, kaya nga may tracing sa Islam. Kinikilala, inaalam kung saan nga nag-aral yung tao. Bago mo kunin yung kanyang kaalaman na talagang certified. Kaya ganun. Kasi tayo, yung mga normal na tao, ay hindi nila naabot yung kaalaman ng mga tunay, totoo na mga ulama. Kaya comment ng comment. In that point, basta as long as ang ulama ay ang nag-aaral talaga ng Islam at nandun sa kanya yung sifa, yung katangian na talagang ulama, ay dapat mag-ingat ka na hindi sundin yung kanyang pagpapaliwanag dahil magkakaroon ka ng kasalanan. Malaking kasalanan yun. Higit lalo pag sinisiraan mo ng puri, yung isang ulama. Paninirang puri. Paninirang puri. Hindi, naghihirap po yung mga ulama natin sa tutulang. Yung ibang ulama dyan, bata pa hanggang sa ay talagang wala nang inaatupag yung kundi pagsasaliksik sa katuruan ng Islam. Kaya dahil sa siya ay naging ulama Rabbani, yung lahat ng kanyang wording, mga pananalita, ay talagang ito'y sinasabing sagrado actually. Kasi yun na nga, kinoconnect na yung kanyang mga sinasabi ayon sa Quran, ayon sa Hadith, ayon sa mga kasabihan ng mga salaf salih. Kaya ganun yung sitwasyon po. Kinakailangan natin na bigyang galang ang mga ulama. Yun po yung pinaka-advice ko. I-try natin na alamin kung sino ba yung ulama bago mo siya siraan ng puri. Dahil maingat talaga actually ang tunay na ulama. Okay, so maraming salamat, Sheikh. So ayun po ating mga tagapanood sa programa ito, sa Islam para sa lahat. Na ipaliwanag po ni Sheikh kanina na kung ang pagbibigay ng advice para sa ating mga ulama at mga leader ay hindi yung mukha, hindi yung process na ipapahiya mo siya. Lalong-lalo na ngayon na sa social media talagang talamak itong mga ganitong mga pamamaraan, which is imbis na constructive criticism, tulad ng sinabi mo, Sheikh, kanina, ay nagiging destructive criticism ito na nawawalan ng dignity yung mga leaders natin and mga ulama natin. So dapat po ingatan natin ito. Lalong-lalo na ngayon, Sheikh, madagdagan ko yung explanation mo kanina. Ngayon, sa ating panahon sa ngayon na zamanul fitan. Ibig sabihin, yung generasyon ng fitna. So, ang advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, Sheikh, kung matatandaan natin, ang advice ni Propeta Muhammad ay mas maigi na manahimik na lang tayo. Huwag na tayo magsalita, huwag na tayo mag-post sa social media na pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng dignidad ng mga ulama o mga leaders natin. So, ina-advisean ko po ang aking sarili at lahat ng ating mga tagapakinig na kung mas mainam po na ang ipopost lang sa social media is kung ano po yung makapagbigay ng benepisyo, hindi masisira yung mga ulama at mga leaders natin, kundi masusuportahan sila
sa mga panahon na ito. Okay, so yun po ang paliwanag ni Sheikh sa kung ano ba itong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ad-dinun nasiha. At inshallah, mamaya-maya pagkaraan ng ilang sandali ng break time natin ay ipapaliwanag ni Sheikh kung ano ba yung paraan ng pagsunod ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and of course para din makarelate tayo sa panahon natin ngayon, no, which is Prophet Muhammad and his companions is our model, no, are our model regarding the ta'at waliyul amr. Yes. So i-explain mo ni Sheikh Shan inshallah pagkalipas ng ilang paalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng magkaroon ng benepisyo dito pa lang sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Sa tindi ng panahon at sitwasyon sa araw ng paghuhukom, ang bawat isa talaga ay maghahangad na mayroon siyang benepisyo na makuha. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaqulu Allahu jalla jalaluhu yawm al-qiyamah, أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, hahanapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya sa araw ng paghuhukom, asaan ang mga taong nagmahalan sa aking kadakilaan? Sa araw na ito ay papasilungin ko sila sa aking silong at walang ibang silong maliban sa aking silong. At yan ang benepisyo, isa sa benepisyo na makakamit ng taong nananampalataya sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kondisyon kung paano makuha itong benepisyo na ito sa situation na napakahirap sa panahon ng araw ng paghuhukom. Ano itong benepisyo na ito? Paano ito makuha? Pagmamahalan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal mo ang iyong kapatid sa pananampalatayang Islam for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo siya minamahal upang makakuha ka ng benepisyo. Hindi mo siya minamahal upang makuha mo o mabalik sa iyo ang interes ng iyong pagmamahal. Hindi mo siya minamahal upang sa ganon ay masuklian niya yung pagmamahal na iyon na pinapafeel mo, pinaparamdam mo para sa kanya. Yan ang pagmamahal na totoo sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hadisul Kursi, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Allah jalla jalaluhu, Al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabirun min nurin, yugbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Ang mga taong nagmahalan sa kadakilaan ko, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon silang mga mimbar. Meron silang mimbar. Alam natin yung mimbar, yung na doon nakatayo yung taong nagkhutbah, yung khatib sa araw ng Jum'ah. Mayroong mga mimbar. Ang mga taong nagmahalan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa sa liwanag. Hindi ito gawa sa kahoy, hindi ito gawa sa metal, hindi ito gawa sa ginto, bagkus gawa ito sa liwanag na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay. Yugbituhumun nabiyyuna wa syuhada. At ito ay kinaiingitan ng mga propeta at mga syuhada, ang mga taong mga syahid na matay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang privilege, benepisyo na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga benepisyo na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At tayo mga Muslim, kung gusto natin makamit itong privilege at benepisyo na ito na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin natin ang ating kapatid ng pagmamahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa makamulong bagay. Ito po ang inyong lingkod,
ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Qaradawi bin Salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At tayo po ngayon ay nagbabalik sa ating programa na pinamagatang Islam para sa lahat. At ang paksa po natin ay ang pagsunod sa kinauukulan. At of course, nakalimutan natin kanina sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga taga-antabay, kanina o sa poster natin, ang guest speaker po natin ay si Sheikh Abdul Kahar. Pero sa hindi inasahang mga pangyayari ay nasa hospital po siya ngayon. At ang panalangin po, ang doa po sa kanya, syafahullah, na gamutin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil po doon, ang nakasama natin ang magiting at energetic natin na Sheikh, lecturer natin na si Sheikh Amiruddin Sabdullah. Okay Sheikh, kanina bago tayo nag-break, nasabi natin yung regarding sa pamamaraan ng pagsunod ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaari niyo po bang bigyang diin ito upang sa ganun, sa ating panahon sa ngayon, yung mga mamamayan natin, yung mga kabangsamoro po natin, ay makakatulong po ito kung paano po sila sumunod sa kinauukulan. Sheikh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ulitin, binabati namin ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito. Una, na batayan tungkol sa pagsunod. Yun na nga sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا كَدَى اللَّهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ فِي أَمْرِهِ وَرَسُولُهُ فِي أَمْرِهِ. Kaya yun ang talata na ito na kung saan ipinaliwanag ng Allah Azza wa Jal na wala sa mga nananampalataya kay Allah at kay Propeta Muhammad o sa sugo ng Allah Azza wa Jal o ni Allah Azza wa Jal, na kung saan pag ito ay naibatas na ilagay na sa batas o nasabi na nila na kung saan papili-pili pa sila, hindi na natin yan sundin, kung saan ang kanila ay automatic sami'na wa ata'na. Sa kanila, narinig namin, automatically pinaniniwalaan namin. Yun po yung belief at obedience ng mga sahaba. Kaya yun, without hesitation, hindi sila nagdududa, nag-aalinlangan na sa pagsunod dahil alam nila na yun ay pawang makatotohanan, pawang utos ng Panginoon. Kaya walang rejection sa anumang utos ng Panginoon at kay Propeta Muhammad SAW. Yun po yung mga sahaba. Sabi na narinig namin automatically. Yung baga nakuha nila yung sinasabi, change, pagbabago. Baga, although na simple word yung sinasabing how to change, paano ako magbago. Kaya yun na nga, even myself, sa sarili ko mismo, yun yung naging sandata ko sa pagtahak ko sa Islam. Kung ano yung naririnig ko sa mga ulama, sinasagawa ko sa buhay ko. Kaya alhamdulillah, napakaganda ang result ng pagsunod. Dahil ito yung sinasabi nga nila ay yung an-nasiha, yung advice, ay mas mahal pa kaysa anumang bagay. Kasi yun yung susi para yung tao ay mag-success, magtagumpay. Kaya without sa mga advice o payo o wisdom ng mga leader, iba yung mangyayari sa atin. Baga, magulo ang magiging sitwasyon natin. Katulad noon, kung bibigyan natin yung mga nakalipas na panahon dito sa atin sa Bangsamoro. Ano yung nangyari? Gera ng gera. I myself, nakapagtapos ako nang matigil muna ang gera. Pag-aral tayo. Kasi walang gera. At maraming professionals. Ito yung sa wisdom ng ating mga leader. Kung paano magkaroon
ng katahimikan. Kaya ang Islam ay sinasabing Dinus Salam, relihiyon ng kapayapaan. Kaya mostly ang approach niya ay kung papaano magiging mapayapa yung mamamayan, ma-establish. Kaya alhamdulillah, ganyan yung dapat na maging mentalidad o kaisipan ng nakakarami ay baga pro-development, true peace, kapayapaan. Hindi yung nagkakalat ka ng mga nagtitrigger ka na baga kung ang sunog ay mas dinadagdagan mo na, sige, para masunog na sila, para masira na sila. Ang Islam hindi ganun. Constructive ka. Kung ano yung, kaya nga sinasabi, al-ghuraba, yung stranger na sinasabi, na pag nagsira na yung maraming tao, hum yuslihun an nas. Sila yung gumagawa ng mga way para bumuti. Kaya yun, ang mga leader natin, yung sahaba, mga sila yung baga, huwaran natin hanggang ngayon kung paano yung baga devastated, sirang-sirang society, hindi nagkakasundo, tribalism, gera doon, sunog doon o ganun, o holdapan doon, o di kayo, anumang mga crimes ay nakayanan nila na yun ay baga na kung saan ay na-neutralize. Kaya hoping, inshallah, ang Bangsamoro at mga Muslim, even yung hindi mga Muslim, ay magkakasundo-sundo para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng patuloy na development, inshallah. Okay, so mashallah, no, sa ating mga taga-subaybay, kung titingnan natin yung explanation ni Sheikh kanina, syukran Sheikh, regarding sa kung paano ba magiging model ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi niya doon na may na-cite siyang Quran o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." So, ibig sabihin, kung talagang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalanganin. No doubt na talagang gagawin niya yung ipinag-utos ni Allah at pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung una. No, kung gusto natin maging model ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad, ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, yun yung first na ginawa nila. Pangalawa, naging guraba sila. Which is, nasabi ni Sheikh kanina na ang guraba ay sila yung nag-aayos sa kung anuman yung nasira ng mga tao. No, yan yung guraba. Kung gusto nating mga guraba, yung mga strangers. Strangers, no? Parang, anong Tagalog strangers, no? Dayo. Parang dayo sa lugar. Dayo sa mundo. Ayusin natin kung anuman yung nasira ng mga tao. Kung ano man yung pag-aalitan, away, ano man dyan, nasira ng mga tao na hindi ito o taliwas ito sa pananampalatayang Islam o kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayusin natin ito upang sa ganun ay mapabilang tayo sa guraba. And of course, ang sabi ni Sheikh kanina, yung pangatlo, no? Ay pangalawa pala, nagkabaliktad, na ang pagsunod sa mga ulama. Which is, mula nung naging estudyante siya, ni Sheikh na ito, hanggang sa nung nakaaral siya ng Jamia Islamia sa Madinatul Munawwara, ay pinanghawakan pa rin niya ang pagsunod sa mga ulama, no? Sa mga ulama natin na nagbibigay ng katuruan ng pananampalatayang Islam. And yan po sa ating mga kabangsamoro, makikita po natin na talagang itong mga models natin, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang kung titingnan natin sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khairul quruni karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Which is, hindi masasabi ni Propeta Muhammad na ito yung pinakamagandang generation ko. Sabi ni Propeta, ito yung kasamahan ni Propeta Muhammad kung hindi ganun yung kanilang mga kaugalian. Yun, yes. Na-adapt nila. Maganda yung guidelines ng kanilang way of life. So, ibig sabihin, Sheikh, no, doon sa hadis ni Propeta Muhammad na khairul quruni karni, kung gusto natin na hindi naman pwedeng masabi natin na babalik tayo sa panahon ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad. Pero kung gusto natin na magaya yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad na nasa pinaka-best na generation, gayahin. Kailangan natin magre-relate tayo. Baga titignan natin. Baga sa pelikula o di guidelines, titignan natin yun para nang sa ganun, makapi natin, masunod natin yun. Para nang sa ganun, inshallah, ay bumuti yung ating generation din. Mashallah. So, of course, no? Kasi sa mga kabataan ngayon, Sheikh, kung nakikita natin, no? Kasi sila yung mga may init masyado ang dugo na talagang nasabi rin sa kahit sa science o di kaya sa ano man dyan, sa medicine. Mga idea, mga idealism, yes. mga talagang
magpapalabas talaga ng idea. Yes, Hindi yes. siya mapagsabihan, kundi talagang i-insist niya kung ano yung nasa kanya. Ano po yung advice niyo regarding dito sa talagang, yes, yung mga kabataan natin ay may init yung dugo nila at nakita natin kung ano yung sanhi, yung mga nakaraan, no? Last to last year ba yun na nangyari sa ating lugar, na nangyari din, nagsimula sa international, no? Hanggang sa bumaba sa national ng mga issue, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ito. Ano po yung advice niyo regarding dito upang sa ganun ay talagang makita nila kung ano ba talaga, kung sino yung susundan nila, kung sino yung model nila regarding sa pagsunod sa mga liderato? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yun na nga, bilang payo sa mga mahal kong mga kabataan, Mashallah. bakit nasabi ko na mahal ko yung mga kabataan? Dahil naging kabataan din tayo noon. At alam natin yung pulso ng kabataan, iba. Kaya ang may papayo ko na una ay pag-aralan nila ang Islam, which is the best guide ng isang tao, ang pag-aralan ng Islam, at itry nila na ang maging kaibigan nila ay ang mga mabubuti rin na mga kaibigan, dahil meron po yung athar effect yun sa kanilang pagkahubog ng kanilang pagkatao. Then, thirdly, bilang kabataan, dapat ay kung gusto nila na sila ay bubuti ang future nila, ay kinakailangan nilang makinig ng advice ng mga leader, dahil yung mga nakakatanda sa kanila, dahil yung mga nakakatanda sa atin actually ay sila yung maraming experience, maraming pinagdaanan na pag-aralan, maraming mistakes ng buhay nila na nadaanan nila kung paano nila na i-correct, na itama. Kaya in that point, baga fine na yun, clear na yun sa kanila na ito yung tama. Kaya pinaka-the best, kaya yung mga kabataan doon noon ay mahilig makinig sa usapan ng mga matatanda. Kasi sabi, may mga sekreto na mga usapin, yun pala yung mga wisdom. Kaya, ang output ng kabataan, yung tao na yun, na mahilig makinig sa mga advice, payo, ay magiging tama na ang kanyang tatahakin na desisyon. Kaya yun po yung tatlong bagay, mahalaga yun na dapat na isaalang-alang ng isang kabataan, mag-aaral siya ng Islam, at yun na nga, itry niya na siya ay kunin niya, pag-aralan niya yung mga wisdom ng mga leader at saka yung mga kaibigan. Yung pangalawa sabi kako na yung dapat try mo na maging kaibigan mo, yung mga mabubuti, dahil inshallah ay may epekto sa pagkahubog ng yung development, inshallah. Okay, mashallah. Okay, so sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon, no, narinig po natin ang ating mahal na Sheikh, which is based on his experience, no, regarding sa pagsunod sa ating mga liderato, yung ginawa niya. At alhamdulillah, dahil sa pagsunod sa liderato na ito ay nakita niya yung mga mabubuting mga resulta. Okay, so regarding Sheikh, no, napag-usapan po natin kanina kung gaano ba kaimportante itong pagsunod sa mga kinauukulan. Pwede po kayong magbanggit o explain niyo po kung ano po yung mga epekto o mga resulta ng hindi pagsunod sa mga leaders o kinauukulan. Okay. Sa society, sa sarili, kay Allah subhanahu wa ta'ala at iba pa. Ano po yung resulta na maaaring epekto nito mula sa sarili niya, between him and Allah subhanahu wa ta'ala, and sa kanyang lipunan, Sheikh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yun na nga, ang pagsunod sa mga kinaukulan authority ay napakahalaga. Dahil yan po yung kanilang mga pinag-utos, mostly ito ay batas. Batas yung nag-i-enforce lamang po sila. Kaya, in that point, anong result ng pagsunod? Hindi ka, ikaw mismo sa sarili mo, natuto kang sumunod. Kaya, as a Muslim, ang Islam kasi ay sinasabing
salihun li kulli zamanin wa makan. Bumabagay ang Islam sa lahat ng panahon o saang mang lugar. Ito yung Islam. Kaya tulad natin, halimbawa doon tayo sa Maynila o sa lugar na even in this, yung mga namumuno hindi Muslim, kinakailangan mong sumunod. Tama. Yun po yung kinakailangan mong sumunod. Bakit? Yun po ay makakabuti sa iyo. Makakabuti sa iyo. Nagiging abiding citizen ka. Hindi ka rebelde. Hindi ka, yun na nga. Yun yung, then, sa pagsunod na yun, ay, ang result nun, ay nadedepend mo yung iba pa. Kasi sa hindi mo pagsunod sa bagay na yan, ng isang utos, minsan, ay marami ka pang masisira, madadamay. May gagaya sa iyo. Minsan, anong resulta? Na nagkaroon ka pa ng na-invite na gagawa ng hindi tama. Kaya, the best way ay ang sumunod tayo. Ang Islam nga ay maraming Muslim sa buong mundo na naniniraan sa mga lugar ng hindi Muslim. Muslim, di ba? May mga president. Ang ginagawa nitong mga Muslim ay nagiging masunurin sila. Nagiging kaibigan sila. Ang sample ko na lang na pinakamalapit sa atin dito sa ang sa Baguio. Ang nangyari, ang mga community ng mga Muslim doon ay sumusunod sa mga utos, batas ng pamahalaan. Kaya nung result, yung mga Muslim doon, higit lalo sa may kampo Pilipino, kung saan doon tayo nag-aral noon. Ang kapitan ngayon doon, yung ating mahal na brother Joel o Nasip Umar. Mahal ng mga Kristiyano. Mga hindi Muslim. Bakit? Model na Muslim siya. So, mashallah, bago po ni pagpatuloy yun, no? Kasi talagang dapat i-highlight po natin yan. No? So, ibig sabihin po, kung talagang isasagawa ng isang taong Muslim itong tinatawag na law-abiding citizen, gagawin niya, sundan niya yung batas na naitalaga na hindi naman ito makakasira sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging modelo pala siya. At hindi lang yan, napapalapit ang Islam sa mga tao at maging sanhi na pwede nilang pag-aralan kung ano ba itong Islam. Ganito pala ang Islam, no? Na talagang sumusunod sa kung ano yung batas. Kaya, ito yung kagandahan ng pagsunod. Kaya, which is the sample sa Habasha, sa Utopia noon. Ang Malik Najashi, yung leader doon. Actually, Kristiyano siya. Pero may mga taong nag-migrate doon, yung mga sahaba na law-abiding citizen, magbubuti silang mga tao. Sinasabi nila yung magandang mga pananalita, ay anong result nun? Dahil mabuting mga tao yun, nag-Muslim si Najashi na Kristiyano. Ng sikreto ng pag-Muslim. Ng sikreto. Leader yun. Na isang baga pinuno. Kaya ang pinuno, yung mga leader, baga, nandiyan sa kanila yung wisdom. Kasi binabalansin nila yung tao. Kaya, in that point, kinakailangan natin na sumunod sa mga batas. Sumunod tayo sa mga leader. Kasi yun ang kanilang pananaw. Kung sakali tayo ay mag-oppose nung kanila, in a professional way. Mga hindi yung garapal na magpo-post ka agad sa Facebook o naman dyan na galit ka kanino nung ganyan. Hindi. Ang dapat doon ay puntahan mo. Show your wisdom. Paalam mo sa kanya yung yung talino mo na in that point, o mahal na pinuno, o mahal na mayor, o naman dyan, ito yung aking pananaw. In that point, ma-appreciate yung paraan mo. Pagka ipapositive, hindi doon ka sa negative. Tama. Kasi babalik ka sa mali. Doon ka sa bakit pinapalabas mo yung idea mo? Dahil gusto mong ang development yung positive way. Okay. Hindi yung, ang gusto mo yung masira yung marami.
Kaya dapat tayo ay sumunod sa ating mga mahal na mga leader. Okay. So, nabanggit niyo po kanina, Sheikh, no? Bilang to enlighten our viewers, no? Nabanggit niyo po kanina na yung pagsunod sa leader na hindi Muslim, Kristiyano, which is i-anchor natin yung nangyari sa yung halimbawa nung sinabi mo kanina yung si Malikun Najasi na nag-migrate doon yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallam. Kung i-anchor natin ang nangyari sa atin dito sa Pilipinas, yung mga Bangsamoro, which is minsan tanong ng iba sa ating sa ating mga kababayan na Kristiyano, pinag-usapan ng Islam, ng mga Muslim ang pagsunod sa leader. Bakit nung mga Bangsamoro ay nag-revolt sila o nagkaroon sila ng pagsuway o hindi pagsunod sa government ng Pilipinas nung kapanahon ng MNLF, hanggang MNLF? Ano po yung kung bibigyan diin po natin ito, bakit po nangyari yung mga ganun at hindi po ba ito taliwas sa kautusan ng Islam na pagsunod sa leader? Yes. Actually, bakit ganun ang nangyari sa mga Moro? Nag-revolt sila. Yes, para maintindihan ng lahat. Kasi minsan misinterpret na sinasabi ng Islam na dapat sumunod ka sa leader mo, kahit Kristiyano. Bakit nung sa panahon ng MNLF, nag-gera sila? Ano po yung masasabi natin dito? Yes. Kaya may sinasabing political na nangyayari. Bakit even ang Propeta Muhammad sallallahu nagkaroon din ng digmaan between Kufarul Quraysh, yung mga non-Muslim na dahil sa aggression at saka dhulm, yung pandaraya. Ibig sabihin po, Sheikh, no, na yan po yung pinaka-point kung bakit talagang may nangyari digmaan, which is kung i-anchor natin sa panahon ni Propeta is yung dhulm, pagmamalabis at saka pagmamaltrato sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kagaya ng nangyari sa atin dito. Yun ang nangyari sa atin dito. Dahil din yan, may mga tao rin na sinasabing hate nila yung mga Muslim. May mga gano'n na tao. Anti-Muslim. Okay. Galit na galit sa Muslim. Which is hindi niya alam kung ano yung tunay na Muslim. Kaya yun yung nangyari. Nagkaroon ng digmaan, sense na dahil may mga idea. Actually, yung mga leader na iba doon, kung titignan natin, ay meron din mga idea roon na hindi gagawin yung ganyan actually. Hindi naman lahat. Pero yun na nga, may mga negative na sabi, sa tingin nila ang solusyon ay gera. Kaya bakit nagkaroon ng lumaban yung mga Moro? Dahil sa may series of massacres. Yes, mashallah. Yung land aggression, yung mga kalupaan ng mga Moro ay halos wala nang natira, which is clear na sa tignan natin sa Register of Deeds, sa halos wala nang lupa yung mga Moro. Na sila yung ipinanganak ang lolo't lola, ganun dito sa lugar na ito. Ay malinaw naman na kung titignan natin, dahil yung iba actually ay hindi pa nakatungtong sa pag-aaral, nandun sa kanila yung pagmamahal sa kapwa. Actually, mga Moro, mahal nila yung mga kapwa natin na mga non-Muslim. May mga nag-migrate dito, pero mayroong hidden agenda yung iba na may mga politiko rin na iba yung approach. Nandun yung pandaraya at yun yung nangyayari. Kaya sabi ko kanina, hindi 100% ay sundin yung mga leader. Pag igit lalo, pag ang inuutos ay hindi tama, ganun lang. Kaya ganun ang nangyari. Nagkaroon ng digmaan dito sa atin dahil naramdaman ng mga Moro na sila ay nadadaya. Actually sinasabi, fighting for survival lang yun, yung paglaban yun. Kasi wala namang malalakas na sandata yung mga Moro. Kaya ganun, alhamdulillah, dahil sa nandiyan yung mga leader natin na mga nag-aral, nabuo nila yung mga experience nila kung paano maabot natin ngayon yung relationship natin sa national government at ng Bangsamoro government. Kaya alhamdulillah sa ngayon ay nakikita natin na binigyan ng gamot o solusyon yung mga suliraning problema nun. At hoping inshallah sa atin ay makakatulong tayo mag-advocate kung paano natin
i-cure yung mga nakaraang digmaan, hindi pagkakasundo-sundo, pag-aaway ng Muslim at saka hindi Muslim, ang hindi pagsunod sa gobyerno, hanggang sa yung iba hindi rin susunod na rin sa liderato ng mga Moro, mga Muslim. Dahil sa na-implant na yung pagsuway. Kaya ngayon, inshallah hoping, try natin na ma-revive natin, ma-enlight natin yung mga tao, na kung saan ito yung kagandaan ng pagsunod sa ating mga pinuno at mga leader, inshallah. Inshallah. Okay, so pagpapalino sa sinabi niya kanina, baka nahabaan po ang ating mga tagapanood regarding sa sinabi niya. Yes, andyan po sa Islam yung tinatawag na ta'at waliul amr, ang pagsunod sa kinauukulan. So, yung kanina po na nasabi natin, no, na talagang ito yung masabi natin na trending ngayon, o di kaya minsan matanong o magtatanong isa sa ating mga kababayan na Kristiyano, hindi mga Muslim, bakit ganito yung mga Moro? Sinasabi niyo sumusunod kayo sa liderato, lumaban kayo sa government ng Pilipinas. So, doon, base sa sinabi ni Sheikh kanina, na kung i-anchor natin ito sa nangyari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pagmamalabis, pagpatay, prejudice, and historical injustice, no, na ganun din yung nangyari, Sheikh, no, sa mga Bangsamoro, mga Muslim Bangsamoro sa Mindanao, ay yun yung dahilan kung bakit lumaban sila sa gobyerno ng Pilipinas. At saka yung sinasabi ni Sheikh kanina na a series of massacres, a series of killing and land grabbing, no, kinuha yung mga lupa. So yan po yung dahilan, no, dahil po sa pagmamalabis yung zulm sa lingwaheng Arabo, ay lumaban po yung mga Muslim Moro dito po sa Mindanao. So bilang pagpapaliwanag po yun, no, baka kasi sinasabi niyo ng Islam ganito, tapos bakit gano'n? Yes. Ang Islam kasi malawak. At kung maiksi lang ang pagpapaliwanag, minsan mami-misunderstand mo rin yung Islam. Kaya yun na nga, meron sa Islam, pero in a proper way actually. Yes, tama. After trying yung debate, mga lahat ng ways, paraan, ma-reconcile yung ano. Pero if there is no way, ganun na nga ang nangyari. Napupunta sa gera. At ang result nun, tayo ay talunan din actually. Lahat tayo talunan. Lahat tayo ay talunan. Walang nagera dito sa mundo na lahat ay panalo. Yes, tama. Kaya hoping inshallah ay, kasi ito yung elements of development at success ay yung establish natin yung peace and order, kapayapaan. Okay. Mashallah. So kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, ay ito talaga yung gusto niya. Even the time na papasukin na niya yung Makkah to conquer Makkah, ay pinagbawal niya ang tinatawag na may patayan doon. Pero dahil sa hindi mapigilang mga pangyayari, tinatawag na inevitable na senaryo, ay talagang nagkaroon ng war sa Makkah that time, no? Pero ang gusto talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ay kapayapaan at pag-uusap. So ganun din po tayo ngayon, no, na kung nakikita po natin, no, kaya po nangyari nakuha itong naging resulta po itong BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as a political track ng peace process ng between MILF and GPH, ay talagang kapayapaan ang gusto ng relihiyon natin na Islam. Kasi actually ang gera ay established na yan noon pa. Talagang may gera. Kaya lang may mga guidelines. Tama. Kasi yun ang situation. Even ang Propeta Muhammad, pinagbawal na patay ng matanda. Yung mga pare, yung mga bata, bawal sirain yung mga pananim. Kumbaga may guidelines, rules of war. Kaya ganun. Although yun yung last recourse na nangyayari minsan. Ibig sabihin po, Sheikh, no, talagang kung titingnan natin yung mga guidelines ni Propeta Muhammad, mas nauna pa ito sa sinasabi lang ngayon na Geneva Convention na may rules of war, rules of engagement. So ibig sabihin si Propeta Muhammad, more than 1,441 years is meron na siyang rules regarding sa pakikidigma. Established na siya. Ang gera kasi kung wala, ay bagay yung sinasabing gerang walang objective. Tama. Walang mararating na mabuting result yun. Mashallah. So, kung talagang pag-aaralan po ng bawat isa, kaya nga po, no, Islam para sa lahat, no, sa lahat ng ating mga kababayan na Kristiyano, kung talagang pag-aaralan po natin itong Islam po, ay talagang sa pangalan pa lang, Islam ay kapayapaan. Ang hinahanap dito ay kapayapaan. Wala po ni isa sa atin na gusto ang tinatawag na digmaan.
Okay? So, kaya yun na nga ang Islam, la darara wala darar. Masya Allah. Tinitry na ini-encourage, pinung-promote ng Islam na walang kasiraan at hindi ka rin maninira at hindi ka rin sisirain. Ganyan din. Baga sa social media, huwag mong siraan yung mga leader, ayaw mo rin siraan. Kaya, yun na nga, masakit man sa sarili mo, ganun din sa kapwa mo. Kaya, very simple example. Masya Allah. So, yan po ating mga taga-subaybay. Ang explanation, ang paliwanag ni Sheikh Amiruddin Sabdullah regarding sa pagsunod sa kinauukulan. At napag-usapan po natin kung gaano po ito ka-importante, ano pong epekto nito, at kung sino po ba yung mga modelo natin na dapat sundin regarding sa pagsunod sa mga kinauukulan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga comment niyo po, yung mga question niyo po regarding sa topic natin ngayon, sa paksa natin ngayon, ay pwede po ninyong is-comment sa comment section natin, at inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na live natin sa next Wednesday, inshallah 10 to 11 a.m. No? Umaga po ito ng tuwing Merkules, Wednesday po, ay makakasama po ninyo ako. Tatalakayin ang Islam para sa lahat. At yan po ang ating mahal na Sheikh. Pinapasalamatan po natin ang mahal na Sheikh na pinaunakan po niya yung invitation natin sa kanya. So bilang panghuli Sheikh, no, message, no, mensahe para sa ating mga viewers at sa lahat ng mga kabangsamoro natin. Last message, Islam para sa lahat. Ang Islam ay tinatanggap niya na maging Muslim ang Ilocano, Ilonggo, Kristiyano, Amerikano. Ito ay pupwede. Kaya, inshallah, bago natin wakasan yung itong mahikling pag-usap tungkol sa Islam, ako po ay humingi ng paumanin sa ating mga viewers na kung sakaling may mga nasambit ako rito na mali o hindi tama, hindi tugma, ako'y humihingi ng pahumanin sa inyo. At nawa po, kung ang mga mabubuti rito ay pwede ninyong kunin na guide o aral, at nawa inshallah mapanatili natin ang pagmamahalan ng mga Muslim at saka hindi, at nawa ay matahimik ang lugar ng Bangsamoro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, so maraming salamat Sheikh sa inyong pag-unlak sa aming invitation. And of course, bilang panghuli sa ating mga tagapanood, wag po kayong magsawa na antabayanan po ang ating programa na Islam para sa lahat tuwing Merkules, Wednesday, mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Islam para sa lahat. Inshallah, meron po tayong series of topics, no, pag-uusapan na live dito sa Islam para sa lahat, at open po kayong mag-comment kung ano po yung inyong mga katanungan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa abot ng ating makakaya ay sasagutan po ng ating mahal na mga guest speakers. Okay? Islam para sa lahat. Kung gusto po niyong matutunan kung ano po ba ang katotohanan regarding sa Islam, Islam para sa lahat. Kung gusto po niyong makita ang katotohanan sa mga sabi-sabi na ang Islam ay ganito, ang Islam ay ganito, ang Islam ay napakasama, nag-uutos ng pagpatay, ano man dyan, digmaan, mag-research po kayo regarding sa Islam. Islam para sa lahat. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, inyong kabayan, Karudawi bin Sadiq. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.